Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. Ito na nga mga ka-review mula po sa ating paboritong Pinas News Insider. Katapusan na, Senator Robin Padilla bumaba sa Senado. Yan mga ka-review, ito po yun, no? Kapapasok lang PBBM. Willie Revilla may pinangaralan si Robin Padilla. Pahiya bumaba sa Senado. WPS China. So yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Senador Robin Padilla tila tinawag na traidor dahil sa tila pagkampi di umano nito sa China patungkol sa tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, nagsimula ang lahat ng questionin ng butihing senador na si Robin Padilla ang pagkakaroon ng US militar sa West Philippine Sea at ang tila pakikilahok di umano nito sa depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, bakit pumapayag tayo ngayon na ganito na nag-escalate na mga Amerikano? Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Trite ng pagkakaroon ng Amerikano sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng senador, na-handle ko nga ito, na bangka lang ang gamit ko. Dahil minsan na rin itong nakapunta noon sa West Philippine Sea para personal na makita ang nangyayari doon. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang tila hindi sumang-ayon sa kanyang naging pahayag. Alam di umano ng taong bayan na gusto lamang ng butihing senador ng mapayapang kasunduan na iniisip nito ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dahil sa palagay nito, makakalikha lamang ng tensyon at gulo ang pagkakaroon ng Amerikanong militar sa West Philippine Sea. Ngunit hindi lingid sa ating kaalaman ang matagal at ilang beses nang napabalitang panghaharas di umano ng barko ng China sa mga Pilipinong mandaragat sa West Philippine Sea at tagal nang ginagawa. So ito lang no mga ka-review, kasi dapat na rin po talagang tumulong siguro ang Amerika, no? Sa palagay ko lang kasi napakarami na po ng reports na talagang hinakaaras po yung ating mga mangingisda, yung ating Coast Guard, no, mga ka-review dyan sa West Philippine Sea. So mahirap rin naman po na pabayaan lang pong maghari-harian itong China dyan sa West Philippine Sea, di ba? Kailangan na rin po siguro ng kamay na bakal, no? At makipagtulungan sa malalakas na bansa para naman mabigyan ng leksyon ang China. Sa palagay niyo po mga ka-review, Ang pang-aapi at pagsira ng mga Chino sa Pilipinong mandaragat at sa sarili pa nating teritoryo ay lubhang nakakabahala. Tinaasan pa nila ang panghaharas sa barko ng mga Pilipino, pagbomba ng tubig sa barko ng Philippine Coast Guard, paglimas at pagsira ng coral reef sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, at paglalagay ng floating barriers sa Baho de Masinloc o ang Scarborough Shore para hindi makapangisda ang barko ng Pilipino. At ngayon, sinabi pa di umano ng opisyal ng China na isa lamang political drama ang ginagawang pag-apila ng Pilipinas. Tanong tuloy ng ating mga kababayan,
bakit pinupuna nito ang mga Amerikano. Gayong ang mga Tsino ang gumagawa ng hindi mabuti at pilit umaangkin sa West Philippine Sea at tila kumakampi ito sa China. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan Nako po. ang tila hindi natuwa sa naging aksyon ng butihing senador na si Robin Padilla. Kulang di umano ito sa pagsisiyasat. Dapat na panood di umano nito ang naging pahayag ng host na si Willie Revillame bago pumasok sa mundo ng politika. Dahil hindi man ito ang pinatatamaan, ngunit tila sapul naman ito sa katotohanan. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Hindi ba? Baka dumating yung time na sayang din ang iboto nyo sa akin na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law. Dahil hindi ho. So ito no, patama po ito doon sa mga senador na, di ba? Wala namang alam, no? Pero tumatakbo pa rin na senador, di ba? Marami yan. Marami tayong mga ganyang senador, di ba? Yung mga walang alam sa batas, pero gusto pa rin maging senador, ha? Dahil nga po sa kapangyarihan lang, no? Tama po itong sinasabi dito ni Sir Willie. O kabugado. Sa napapanood ko ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ng awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yun ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong tax sa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako dahil bumoto ho ako sa mga taong ito, tapos yan ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw nyo magkasakit? Samantalang yung mga tao nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa telebisyon, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga dahilan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institusyon? Sa estudyong ito, wala akong inaapi. Walang hinahanapan ng corruption. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. Alam nyo, napakahirap po pasukin ng politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang mo ang buhay. Sayang yung sinasabi natin pagmamahalan. Sayang yung sinasabi. So tama po si no, si Kuya Will, mga kareview. Napakalaking tama po na yung mga posisyon, no? Kahit magkamag-anak ay naglalaban-laban, no? Hindi nagpapaubayaan, hindi nagbibigayan, no? Dahil sa kapangyarihan po yan, mga kareview. Ama, anak, ina, lumalaban po sa politika sa ngalan ng kapangyarihan. So yan po, ganyan po talaga dito sa Pilipinas, mga kareview, no? Ang isang upuan, no? Ang isang posisyon ay pinaglalabanan ng kahit iisang pamilya. Sabi nating paglilingkod sa kapwa.
dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin niyo yung galit sa puso niyo. Hatred, wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin yung dumi ng kapwa niyo. Lahat naman ho tayo nagkakasala, ako, kayo, tayong lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Alam niyo, ang hirap eh. Gumawa ka ng mabuti, parang isang bond paper. Puti. Malalagyan ng isang tintang itim yan. Ano mapapansinin yun? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makagante sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok yung isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagserbisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko, pambili ng gamot, pamatrikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging, ilang batas na ang ginawa nyo? Pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba namumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagna-number 1? Gangnam Style, K-pop. Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Ganun talaga no, mga ka-review. Yung ibang lahi tuloy, di ba? Sinusuportahan ng mga Pilipino. Di ba? Ang bilis mag-viral, pero yung sariling atin, mga ka-review, wala. Wala man lang tumatangkilik. Nako. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Di ba? Pati sa UNICEF, pinatawag sila. Di ba? Napakaliit na bansa. Hindi tayo asenso hanggat lagi may galit, inggit, lagi may seek for power ang gusto nyo. Alam nyo, hindi ako nagmamagaling, hindi ako magaling na tao, I'm not a bright person. Pero, ang puso ko, laging may pagmamahal. Nagkakamali ako, nagagalit ako, namumura ko ang staff ko, totoo yun. Pagalitan ko, namumura ko talaga sila. Pero humingi ako ng tawad. Alam niyo bakit? It's for the show. Dapat laging siya kabubuti ng lahat. Ano bang, ba't ako nagagalit? Nagkakamali tayo eh. Di ba dapat every time lalabas tayo, tama ang ginagawa natin. Bakit? Bayad tayo dito eh. Binabayaran tayo. At yung trabaho mo yan, pag-usayan mo kung gusto mo umasenso. Kung mahal mo pamilya mo, mas mahalin mo ang trabaho mo dahil yung trabahong ito ang nagpapakain sa pamilya mo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? You have to be professional. Di ba? 7 months, pinag-isipan ko ito, anong magiging desisyon ko sa buhay ko. 7 buwan, araw-gabi. Papasukin ko ba to? Pero sa nakikita ko, napakahirap gawin ito. Sana lahat ng politiko, hindi politiko, you should be a public servant. The word politics, tanggalin nyo sa puso't isip nyo. You need power? At the end of the day, darating, lahat tayo, nakahiga. Pantay-pantay lang tayo sa kabaong. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo nadidinig ang hinanaing ng mga basurero. Lahat ng boboto, lahat ng nangako sa inyo, nagawa ba ang mga pangako sa inyo? This time, it's about our future. Kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yung magiging anak ng anak natin, yun ang isipin nyo. Hindi ho ba? Dapat magkaisa tayo. Hindi ko kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung paano yung salitang ganito, yung salitang hindi ako nagmamata ng tao. Dapat pag pinasok mo isang bagay, mag-excel ka, makakagawa ka ng kabutihan, makakagawa ka ng tama. Pag tinanong ko, bakit ka tatakbo, Willie? Gusto kong gumawa ng kabutihan. Yun lang. O, kabutihan lang ba ang dapat magawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas.
Dapat marunong kang gumawa ng batas. Di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. I was given a chance again, di ba? Up and down ang buhay ko. Pero, hindi ko naman pababayaan bumagsak pa. Dahil, pinagkalooban na ako ng Panginoon Diyos na a lot of chances in my life. Sa mga politiko, wag power. Love ang bigay nyo. Nang lumabas nga So yan nga mga ka-review, patama po yan sa lahat ng mga politiko, no? Na mga walang alam sa batas. Pero gusto pa rin diba, tumakbo sa matataas na posisyon. Gaya po ng pagiging congressman, senador, presidente. Pero wala pong alam sa batas. Nako po. Yan, patama po yan ni Kuya Will. So ano pong yung masasabi? Malaman po ba? Malulutong po ba ang kanyang mga salita? May mga tinamaan po bang mga senador sa kanyang mga sinabi, mga ka-review? Well, anyway, mga ka-review, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo, i-comment lang po sa baba at para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong mga nararamdaman sa isyong ito. Alright? Alright, mga ka-review, bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.